Hello mga kaberboom! Andito ako ngayon sa isang parte ng Columbia River dito sa Portland, Oregon. At kadalasan ang ginagawa dito may mga nangingisda. Kung makikita nyo sa aking likuran merong bangka doon. Mga nahuhuli dito ay mga trout and salmon. Maraming isda dito at napakaganda kasi napapanatili nilang malinis ang river na ito. At magandang pag-usapan ang isda, di ba? Kaya samahan natin sila Kuya Pip at si Father Roselyn para alamin ano ba ang mga verses na makikita natin na nagpapatungkol sa salitang isda. Naku, Kuya Alan, sigurado ako na-excite din at ma-excite yung ating mga ka-verbum dyan sa pinuntahan mo. Sana nagdala ka ng panghuli ng isda at nang nag-enjoy ka, di ba? Oo naman, doon nga, di ba pagka nakita mo doon sa may gawin nila sa US, marami ron, mangingisda, tapos pipicturean, gano'y kakalaki na huli ko, no? Tapos pawawalan ulit kasi gusto lang nila ipakita na nakahuli sila ganong kalaki. Yun din inaantay ko doon dito sa tawag ni Kuya Alan. Anyway, Father, mga ka-verbum, narinig nyo, nangingisda si Kuya. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, ngayong araw ng Webes dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Nangingisda si Kuya Alan. Bago natin pag-usapan yung ipagdasal natin si Kuya Alan na makahuli ng isda. Oo naman. Kasi hindi ko alam kung sanay siya mangisda eh. Yun, ewan natin din. Sige. Mga ka-verbum, sama-sama tayong tumawag sa Ama, tayong manalangin at tumawag sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay natitipon muli sa araw na ito upang pagnilayan, pagkwentuhan, mapag-usapan at matutunan ang iyong salita. Nawa sa araw na ito kami ay pagkatapos ng araw na ito kami ay maging mga mamalakaya din, maging parang mga mangingisda din. Makapag-akay kami sa aming kapwa na makalapit sa iyo. Dahil Panginoon, sabi mo nga sa iyong mga apostol na sila ay mga mangingisda, sila ang namamalakaya sa tao. Sana kami din ay makaisa sa ganung misyon upang makapag-akay pa kami ng aming kapwa papalapit at maging ligtas para papunta sa iyo. Tinataas namin at inihiling ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Si Father, pagka pinag-uusapan kasi yung isda, laging kasama yung namamalakaya. Kaya nga sabi ko kanina ba, ba't napunta ka agad doon si Kuya Pip? Kasi Father, yun yung pagka nung tayo nag-aaral sa seminaryo, tuwing mababanggit yung isda, laging kasama yung magiging mamamalakaya kayo ng tao. Nung nag-aaral tayo una-una may kakainin ka bang isda kung wala ng isda? Yan. Father, tanong ko naman sa'yo ngayon. At yun din ang tanong ni Kuya Alan eh. Saan sa Bible natin makikita yung isda? Oo naman. Meron yan, no? Sa katunayan po, makita po natin yung tungkol sa isda. Gusto mo nga hindi lang ba sa isda, dambuhalang isda pa. Hoy! Isipin mo, kayang kumain ng tao. Pampiesta. Oo naman, syempre. No? At yun po ay makita natin sa aklat ni Propeta Jonas, no? Jonah. Makita po natin yan, no? May dambuhalang isda raw. Unang kabanata po, 9 hanggang 17 talata, binanggit po sa atin, mayroong isda. Babasahin po sa atin, Sister Christy. Yan.
Ako ay Hebreo, sagot ni Honas. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Honas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Honas, napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Honas ay kinausap uli ng mga tripulante, ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng pagngingit-ngit ng bagyong ito. Sagot niya, pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nananalangin sila ng ganito, Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Honas at inihagis sa dagat at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot ang Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito ni si Honas. Siya ay nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Oh, Father, meron nga. Meron nga, kaberbong. Malaking isda. At No? Father, hindi mo masasabing malaking katamtaman lang sa taon o malaki lang ng konti sa tao kasi nakapag-stay siya 3 days, 3 nights sa Oo loob. naman, baka meron pa sariling kama doon sa loob. Tsaka, Di ba? Pero may ano pa ron, may instalasyon pa kuryente. yun naman. Pero hindi kasi Father, hindi ko ano na bakit mo nabanggit yun kasi kung nasa loob ka ng isda 3 days, 3 nights, kung walang kuryente, madilim doon. Oo, no? Totoong madilim doon, pero binabanggit din naman yun doon sa mga susunod, no? Kapag po tinuloy-tuloy natin yung basa doon sa binanggit sa atin na panalangin nitong si Jonas, no? Na nakitagpuan po natin sa katalawang kabanata. Tapos sa bandang huli, ano ba yung sabi sa atin? Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Sabi niya, hindi mo pagkain yan, iluwa mo yan. Oo. Father, may tanong ako. Oo. Kasi di ba kaya nangyari yan? Inuutusan si Hona pumunta sa Ninibe. Mm-mm. Tapos sabi niya ayoko. Ayaw niya. Tapos Pasaway. pasaway. Father, kaya ba nung iniluwa ba siya ng isda, ando doon na siya sa lupain ng Ninibe? Hindi naman doon siya iniluwa sa Ninibe agad, no? Kasi ang sabi pa rin sa kanya, no, pagtuloy natin doon sa 3 kabanata, ang utos ng Panginoon, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe. Baka malapit lang. Oo, malapit na. Sa bagay, kung titingnan niya na pala natin yung Ninibe, Father, no, sa mapa, walang ganong anyong lupa, anyong tubig doon. Hindi makakalanding yung isda. Kaya malamang sa malapit lang sa dinala. Anyway, Father, yung isda na napabanggit dito ay malaking isda. Parang, para sa akin, parang hindi ako matatakot doon sa malaking isda eh. Hindi ka matatakot sa malaking isda? Matatakam ako. Ano kaya lasa nun? Sabi nila, mas masarap daw na isda, maliliit. Anyway, Father, itong nangyari kay Jonas na to, ito ay parang ano rin sa atin, no? Hindi kaya ganito rin yung minsan nararanasan natin na pagka hindi tayo sumusunod sa Diyos ay Pagka hindi tayo sumusunod sa Diyos. Oo naman. Para rin tayong nasa loob ng 3 araw, 3 gabi sa tiyan na tong isda na to. Kala ko sasabihin mo sa akin, pag hindi ka sumusunod sa nanay, tatay mo, pinapakain sa isda kasi ayaw. Alam mo nun. Nako. Ay, yung pala magandang gawin mga kaberbong, no? Pagka gusto mo ng tuna sashimi, ayoko po niyan eh. Tapos yun ang yahain sa'yo. No? No, parang ganyan yung nangyari. Pero Father, para sa akin, no, nung binabasa ni Sister yung ating
kwento. Ang hirap siguro nung nangyari na yun, no? Na kay Jonas na dahil hindi siya sumunod, siya tuloy ay nilunok ng isda. Kala niya kasi makakatakas siya. Oo, kala niya kahit saan siya magpunta, yung pala andodon din si Lord. Parang dito sa atin, kaberbong, hindi natin kayang takasan yung pagtawag sa atin ng Diyos. Ganun na lang tayo niya kamahal eh. Nasa ano nga yung kanta? Nasa bundok man, nandiyan ka pa rin, no? Nasa tabi kita. Andodon lang yun eh. Andodon lang si Jonas. Kaya si Jonas, nako, mga kaberbong, si Jonas pa lang yan ha. Meron pa tayong pag-uusapan Oo naman. na tungkol sa isda. Ayan, Padre, mamaya pagbabalik natin dito sa Verbum, ang salita ng buhay ko. Magbabalik po ang Verbum. At nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Ngayon naman, Father, kanina pag-usapan natin, di ba? Isda pa rin naman pag-usapan natin. Kanina malaking isda na kumain kay Tobias. Ngayon, this time, Father, ito, isda din ito. Yung susunod Isda natin. rin. At ito ay may kaugnayan doon sa atin pong pinagdiriwang, no? Yes. Ay mga arkanghel, no? Ilang araw po, 2 araw mula ngayon, tatlong araw Yes. mula ngayon, atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ng mga arkanghel. Nandun po si Gabriel, si Rafael, si Rafael. tsaka si Miguel, Yes. no? Kasi baka may mabigay nila mga pangalan. Kasi nagbagit ako Rafael eh. Baka makasama si Donatello at Michelangelo. Pero, Ninja Turtles na Ninja yun. Turtles. Oo. Pero Father, ito, Oo. ang pag-uusapan natin dito, ang relate match dito sa ating susunod basahin, si Rafael. Si Rafael. Kasi pagka po tinignan natin, San Miguel, siyempre may hawak po yung espada. Yes. Pagka si Gabriel, kadalasan may hawak po yung bulaklak. No? Kasi nga parang siya yung nagbibigay nun sa kay Maria nung bulaklak na nag-aalok sa kanya. Yung alok ng Diyos na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. No? Ito naman, Father, Si Rafael, isda. Dahil doon sa ikinukwento doon sa banal na kasulatan. yan, babasahin natin. Makikita po natin yan, ika-6 na kabanata ng aklat ni Tobit. Babasahin po natin yung unang 8 talata. At tumigil sa pag-iyak si Ana. Ipinagpatuloy ni na Rafael at Tobias ang kanilang paglalakbay at dumating sila kinagabihan sa ilog Tigris. Doon sila nagpalipas ng gabi. Paglusong ni Tobias sa ilog para maghugas ng paa, may isang malaking isdang biglang lumitaw at muntik ng sakmalin ang paa ni Tobias. Sinabi ni Rafael kay Tobias, "Hulihin mo ang isda." Hinuli ni Tobias ang isda at hinila sa pampang. Sinabi naman ni Rafael kay Tobias, "Biyakin mo ang isda, kunin mo ang puso, atay at apdo, at ibukod. Itapon mo naman ang mga bituka. Mahalagang panglunas ang apdo, puso at atay ng isdang ito." Ginawa ni Tobias ang sinabi ng anghel. Biniyak niya ang isda at itinabi ang apdo, puso at atay. At sa kanila iniluto ang isda at kinain iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay hanggang dumating sila sa may Medya. Sinabi ni Tobias kay Rafael, Kapatid Asarias, anong panlunas ang nasa puso, atay at apdo ng isda? Sinabi ni Rafael sa kanya, kapag sinunog mo ang puso at atay sa harap ng isang lalaki o babaeng pinahihirapan ng demonyo o ng masamang espiritu, mapapawi ang kanilang paghihirap. Wow, Father. Mm. Hindi lang medicinal, pang-exorcist pa. Ay, hindi lang yun. 3 Oo. May sabi sa atin doon sa 5 talata nagluto pa siya ng kapiraso ng isda at kinain nila. Pambusog pa. Pambusog pa, di ba mga kaberbo? Hindi, dito sa kwentong ating binasa, Father, ang ganda nung kaya pala lagi nating
i-relate kay Rafael yung isda. Kasi hindi naman niya binigyan ng isda, kundi binigyan niya ng instruction si Tobias kung paano ang gagawin doon sa isda. Pero dito, kung napansin natin, hindi po Rafael ang pangalan, ha? Sabi po Azarias. si Azarias. Kasi po, hindi siya kagad nagpakilala. Pagdating po sa 12 kabanata ng pareho pong aklat, makita ninyo, nakalagay dyan, nagpakilala si Rafael. Sabi niya, ito talaga ako. No? Pero yun po, maganda makita natin na dito, ang pinakikita sa atin ay yung isda raw ang siyang naging daan para po sa kagalingan ng marami. Hindi lamang Yes. kagalingan sa kanilang kagutuman kasi naglalakbay sila, kagalingan din doon sa isang tao na may sakit sa mata. Kung tutusin yun, na isang dahilan kaya siya Yes. umalis eh. Yeah. Gusto niyang humanap ng lunas para sa kanyang ama. At ang sabi sa atin, yung akdo ng isda ipapahid sa mata. Oo. Tapos ikatlo ay lunas din para dun sa sumpa na nandoon sa isang babae na sa bandang huli, napakasalan pa nga niya. Yun. Na ano din pala, Father, panghanap din ng kapareha sa buhay. Oo, isipin nyo. At yun, maganda po, no? Makita natin, ginamit po ni Rafael yung isda kasi si Rafael po talaga ay tagapagbigay ng lunas. Yun po yung ibig pakahulugan ng kanyang pangalan, God is my healer. Ang Diyos ang aking At magagamit. Father, very recent, nung panahon ng COVID, di ba? Nababanggit yung pangalan ni Arkanghel Rafael doon sa ating mga ano ba yun? Hindi naman Horacio Imperata natin nung panahon ng COVID. Buti nga hindi sinabi sa atin na dapat kakainin natin isda. Baka naman yung mga nagsisimba pagkatapos kumakain ng isda. Oo. Anyway, so yan po yung pinapakita sa atin doon sa kay Rafael. Pero bukod doon, yung binanggit mo kanina doon sa dasal, no? May binabanggit po sa atin tungkol sa pamamalakaya eh. Ay, oo. No? Makita po natin yan sa 5 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinasabi po kung paano tinawag ni Jesus yung unang mga alagad, no? Babasahin po natin yung unang 11 talata. Basahin po sa atin si Eloisa. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Gennesaret. Pinagkalipampunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Amen. Nako. Mamamalakaya. Yan, Father. Yan ang isa sa mga bagay na gustong-gusto ko na
Kaya tayo nandito eh. Tayo sa TV Maria ngayon, no? Mhm. Nagsimula tayo sa Batang Minor TV. Intention natin ito, makahatak ng tao papalapit sa Mas Diyos. marami tayo malalambat. Yun. Papalapit sa Diyos. No? Yan Hindi naman ang, para sa atin. hindi para sa atin. Mas gusto natin yung mas marami tayong makasama habang tayo naglalakbay papalapit sa Diyos. At yan din ang sinabi ni Jesus, no? Mamamalakaya kayo ng tao. Ba't kaya mamamalaka ang ginagamit? Hindi mamalaka yung huli. Father, mamamalakaya, hindi naman namamalaka. Oo naman. Oo. Siguro, ano yun, no? Malalim na salita kung Mhm. saan. Eh, sa atin Hindi, kasi Father, ngayon, kasi mangingisda eh. Ang pangit namang mangingisda kayo ng tao. Oo nga. Diba? Sabi nga, mangingisda, tapos tao pala Oo. hulihin. Tao. So, mamamalakaya. Diba? Mhm. Yan yung isda na naging simbolo ng misyon ng mga alagad. No? Totoo yan. No? Na tayo din, Father. Ito nga sinasabi namin ni Tito Alan sa ni Doc Christian. Napakasaya na isipin, lalo na pag mababalitaan mo. Merong isang batang pumasok sa seminaryo na nahatak natin dahil nakapanood dito. Tama yan. Diba? No, kaya maganda, nakikita po natin paunti-unti na ito po ay hindi lamang para po may pampalipas oras, hindi lang rin para matuto, kundi para po makakanti ng puso. No? Yes. Yan. Diba? No? Eh, meron pang isa, nakanti rin ng Panginoon dun eh. Oo, totoo No? yan. Eh, kasi tanungin ba naman, nagbabayad daw ba ng buwis? No? Pero babayad ng buwis, pero isda. Oo, babayad daw ba ng O, buwis? saan sa natin templo makikita yung Father? guro, no? Sige nga. Syempre, medyo tinamaan si Lord doon. Sabi niya, bakit ako pinagbabayad, no? Kaya, basahin po natin yan, 17 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang babasahin naman po natin ay 24 hanggang 28 talata. No? 27 lang pala. Tapos na pala. Sige. No? 27 talata ng kabanata 17. Basahin po sa atin ni Sister Christy. Nang makapasok na sila ng Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga taga-kolekta sa templo at tinanong nila siya, "Nagbabayad ba ng buwis ang guro ninyo?" Sumagot siya, "Siyempre." At pumasok si Pedro sa bahay, ngunit agad siyang tinanong ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang nagbabayad ng buwis o parangal sa mga hari ng mundo? Ang mga anak ba o ang iba?" Sumagot si Pedro, "Ang iba." At sinabi ni Jesus, "Kung gayon, di saklaw ang mga anak, ngunit hindi rin natin dapat saktan ang mga taong ito, kaya pumunta ka sa dagat, maghagis ng bingwit at buksan ang bibig ng unang isdang iyong mahuhuli. May pera kang matatagpuan doon, kunin mo iyon at magbayad ka para sa iyo at sa akin din." Dito mo. Para mapagbigyan na lang daw. Ako, Father, balikan natin yan maya-maya ng konti. Yung tungkol sa nahuling ito ni Pedro doon sa pambayad ng buwis. Magbigay daan lang po tayo sa isang paalala, sa mga paalala at magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, Father, bago tayo mag-break, pinag-usapan natin yung humuli si Pedro. Inutusan siyang humuli ng isda. At yung unang isda, yun ang iniisip ko eh. Yun kaya pambabayan niya. Yung pala may laman yung isda. May laman. Nakalulun yung isda ng barya. Oo. No? At yun po yung dahilan. Kaya pagka po nagpunta kayo sa Israel, meron po isang restaurant, no, isang kainan na pwede niyong orderin ay St. Peter's Fish kasi St. Peter po yung nakahuli. No? Akala ko kung ano itsura ng isda. No? Makita ko po tilapia pala yung favorite mo. No? Tapos, hinahanapan ko coin sa loob, wala. Nakuha ng hook. Kaya pala, Father, nauso yung mga yung mga coin purse na isda. Hindi pera sa loob. Alam mo yun, Kuya Pip, siguro naalala mo yun eh. Tsaka kahit pa paano, hanggang ngayon nakikita mo pa rin, no?
Yung minsan, pagka doon sa mga sasakyan, may nakalagay doon ictus. Ay, oo, Father. Mm. Minsan yan, di ictus nakalagay. Ixote. Yan, di ba? Oo, kasi I-X oo. O-T-E. Oo, kasi yun po yung ang gamit kasi ron ay yung titik ng Griego. Yan, titik ng Pero ang Griego. pakahulugan noon, no, yung salitang yun ay isda, Isda. no? At yun ay pagkakakilanlan ng mga unang Kristiyano. Kasi dati bawal na maging Kristiyano, bawal manampalataya kay Kristo, inuhuli sila, yun ang ginagamit nilang code, no? Kasi parang acronym yan para sa kanila. Na ang ibig sabihin nun, no, siyempre, I-C-H yun, tapos T-H, Mhm. O-U-S, no? Yung I, ibig sabihin Jesus, yung X, Kristo, Kristo. no? Yes. Yun yung CH, no? Tapos yung TH, ibig sabihin nun Diyos, Okay. no? Teo. Tapos yung susunod ay U, anak, Anak. no? Anak ng Diyos. Tapos yung huli ay tagapagligtas. Kaya Oh. Jesu Kristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Yun yung ibig sabihin ng isda para sa kanila. Para hindi ganong halata. Obvious. Pero itong mga binasa natin ngayon, Father, ang aking babaunin, no? Ngayon na-realize ko, yung isda pala ay hindi lang pang diet. Ito pala ay pang ligtas din. Yung huli mong sinabi Mm-mm. na doon sa simbolo ng isda, si Jesus, Kristo na anak ng Diyos, at Tagapagligtas. tagapagligtas. Mhm. Yun yung talagang dapat nating makita siguro, no? Tuwing maaalala na at makakita ng isda sa palengke. No, hindi mo sasabing ito ang magliligtas sa akin sa high blood, no? 'Di ba? Kundi si Jesus yung tagapagligtas at ginamit yung isda. Mm-mm. Siguro marami sa mga kaberbum natin na hindi mahilig sa isda, magiging mahilig na sa isda pagkatapos nito. Because of that, Father. At ano pala, another trivia na binanggit mo, Father, yung tilapia. Yun ang isdang hinuli ni San Pedro. Oo, Hindi lang meron pala din pala noon sa Israel. Hindi lang pala pang fried chicken si si Saint Peter. Pang isda din. Yan. Tama. Nako, Father, sana itong araw na ito maraming natutunan gaya namin ng mga housemates na nakasama natin si Father ngayon, no? Na ganun kahalaga ang isda, no? Hindi lang siya simpleng pagkain, kundi ito ay sumisimbolo din doon sa kaligtasan natin. So sana natuto kayo, nakapagnilay kayo. Siyempre, Father, hindi naman natin tatapusin ang pagninilay nang wala ang yung final blessing. Diba? Naanyayaan po lahat na manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Manaming pagmahal, papasalamat po kami sa iyo dahil tulad ng mga isda, kami rin ay iyong nahuli, nalambat upang hindi lamang makasunod sa iyo, makasamba sa iyo, kundi tumulad rin sa iyo sa pagsisikap na umabot pa sa mas maraming tao upang mas maraming makakilala, magmahal, maglingkod sa iyo. Niling po namin, Panginoon, nagabayan mo kaming lahat. Nawa po sa pamamagitan ng aming pagninilay sa isda, ay makita rin namin kung gaano kahalaga ang iyong mga biyaya na hindi namin dapat sarilinin, kundi dapat din namin may bahagi sa aming kapwa. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Po, maraming salamat po sa inyo mga ka-verbum, mga housemates, Father Jojo. Sana naman nakahuli rin si Kuya Alan ng isda. Malalaman natin. Malalaman natin yan. Magtatawag yun mamaya, Father. Anyway, magkita-kita tayo muli sa susunod na Webes dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.